At ang sabi pa, the animals are disease. And by partaking of their flesh, we plant the seeds of disease in our own tissue and blood. So the only way for us to prevent disease, kailangan talaga nating mag-vegetarian. Hindi yan para sa dahil gusto lang namin na mag-vegetarian ang ating pong mga manonood o tagapakinig. Pero ito po ay isang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Let us remember, this is not the original plan ng diet ng ating Panginoon para sa sangkatauhan. Kasi, di ba Doc, Genesis 1:29, the original diet, mga kaibigan, nuts, yung grains natin, yung ating pong mga fruits, yan po talaga yung original na diet ng tayo po, na tayong mga tao na naghihintay sa pangalawang pagdating ng ating Tingnan mo nun Panginoon. during the time nung before the flood, di ba, natutong kumain nga ng flesh food ang sangkatauhan, umiksi yung buhay. At sumama ang tao kaya nagkaroon ng tinatawag na paglipol ng Panginoon sa sanlibutan sa pagitan ng baha. So dito natin makikita na nung panahon na yun, wala pa namang hormone na ginagamit ng mga manok noon. At wala pang pollution sa karagatan. Pero bakit maiksi pa rin ang buhay? So ibig sabihin dito, wag nating sabihin makakakita tayo ng malusog at malinis na animals. Dahil sa history, bumaba from 900 ay naging 115 na lang. And during the time ni David, just imagine 70 lang ang lifespan ni David. Totoo, di ba Doc? Si Solomon niya, 69. Grabe. Matanda pa ako kay Solomon. Aba, ayoko pa. Kung akong tatanungin mo. Ang sarap mabuhay. Totoo. Kaya nung malaman ko yung sekreto ng pampahaba ng buhay, kumain ka lang pala ng natural, sapat na para ma-enjoy mo yung buhay sa sanlibutan. Yes, totoo Doc, no?